Kamusta mga kaibigan? Kasama nyo ang channel na Crossmoto, motorsiklong pinapagana ng beer. Oo, ganyan mismo ang naging pamagat ng artikulo na nakita ko kamakailan lang. At ang unang pumasok sa isip ko, anong kalokohan to? Ano ba yan? Pagkalipas ng ilang araw, kumalma ako at nagpasya na alamin ng mas detalyado ang kakaibang imbensyon na ito. Ito ay dahil sa maraming maling at hindi beripikadong impormasyon sa balita. Oh, kumpleto ito. Nakatira siya sa Estados Unidos at kung magiging mas tiyak sa bayan ng Bloomington, estado ng Minnesota. Si Kay Michelson, isang lalaki na gumawa ng motorsiklong pinapatakbo ng beer, ay sumikat sa ilang grupo bilang matinding tagahanga ng jet propulsion. Nahilig si Michelson sa temang ito noong 12 siya ng regaluhan ng batang kimiko set noong Pasko. Pagtanda ni Kay, ipinagpatuloy niya ang hilig at nagsimulang gumawa ng sasakyang may jet propulsion. Ginawa niyang karera ang kanyang kaligayahan. Marami siyang naging trabaho bilang stunt coordinator at bilang tagalikha ng mga kagamitan para sa mga stunt. Si Michelson ay nag-ambag sa mahigit 200 pelikula. At sa mga likha niyang may jet propulsion, kapansin-pansin ang bisikletang kart trike mula sa mas kakaibang jet-powered na wheelchair, rocket scooter, at inidoro na may gulong na may rocket engine. Oo, sumikat siya dahil sa jet-powered na inidoro. Ikaw, ano na ang narating mo? At noong Mayo 2020, ipinakita ni Kay Michelson ang isa pa niyang obra, ang tinatawag na motorsiklo na pinapagana ng beer. Sigurado akong ginamit lang ang beer-powered para sa hype at clickbait kasi pwede ring gumana ang makinang ito gamit ang ordinaryong tubig. Tara, alamin natin ang konstruksyon nito. Makikita ang motorsiklo na klasikong Amerikano ang estilo, ngunit sa halip na between, may 53 litro na keg sa frame nito. Sa halip na tangke ng gasolina, beer ang nilalagay doon. Sa likurang gulong, may mga tubong mukhang tambutso pero iba ang gamit. Kaya, mula sa tangke, dumadaan ang beer sa isang coil na nasa loob ng keg. Sa coil na ito, pinapainit ang beer hanggang mga 150 degrees Celsius gamit ang electric heater at ang enerhiya para dito ay galing sa baterya. Dahil sa init, nagiging superheated steam ang beer at dumadaan ito sa dalawang jet nozzle. Malakas ang pressure ng steam para itulak ang motorsiklo. Ayon kay Michelson, kaya ng kanyang mga likha umabot sa 200 at 40 kilometro kada oras. Ngayon, mas malinaw na ang lahat matapos maintindihan ang prinsipyo ng pagpapatakbo. Ang motorsiklo ni Kaya ay pinapagana ng kuryenteng galing sa baterya, habang serbesa ang working fluid ng rocket engine. Magpapakamatalino lang ako, sa paggawa ng rocket, ang working fluid ay ang inilalabas na sangkap para makakuha ng tulak. At kung praktikalidad ang pagbabasehan, mas tama sanang gamitin bilang working fluid ang distilled water para walang namumuong dumi sa mga tubo ng coil at sa mga nozzle. Sa ganitong paraan, hindi mo na masasabing umaandar sa beer ang motorsiklo. Dapat ding malaman na limitado lang ang layo na natatakbo ng imbensyong ito. Pinatutunayan ito ng balak ni Michelson na sumali sa quarter-mile na karera gamit ang beer cycle sa malapit na hinaharap. Sa ngayon, nililibot ni Kay ang imbensyon niya sa eksibisyon at umaani ito ng atensyon mula sa mga usisero. Matapos ang drag race, malamang mapupunta ang makina sa museo ni Michelson sa bahay niya. Narito sa huli ang ilang mga sipi. Sabi mismo ni Kay, tumataas ang presyo ng gasolina. Hindi ako umiinom, kaya wala akong maisip na mas maganda pa kundi gamitin ang beer bilang gasolina. At sinabi naman ng anak niyang si Buddy ang mga sumusunod. Pwede mong ilagay sa tangke kahit ano. Pwedeng Red Bull, pwedeng Karibo na kape, o kaya beer, bakit hindi? Ganito ang naging resulta ng kanyang kontrobersyal at hindi praktikal na likha. Siguradong nakuha niya ang atensyon ng moto community. Alam naman natin na ang tunay na nagpapagana sa biker ay katawan niya na pinapaandar ng beer, hindi yung makina. Hanggang dito na lang ako. Kasama niyo ang Crossmoto Channel. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang kwento, suportahan ng like, comment, share, at mag-subscribe kung hindi pa nakasubscribe. Marami pa akong interesting na content sa channel ko. Kita-kits ulit.